Angeline's POV. Kita kong paglalagablab ng mata nito sa galit. Hindi ako nakapalag matapos niya akong higitin pabalik sa kanya at matalim na tinitigan. You stole my rights, Angeline. You stole my son. Kung di ka nagtago malamang, matagal na kami magkasama ni Adi, but what? You hide it, and now that I'm claiming my child, you're forbidding me from doing so? Dahil wala kang karapatan. Wala kayong karapatan, mga peste kayo. Sa galit ko, hindi ko yun mapigil isigaw. Nang gagalaitin na para bang kasalanan ko pang magtago at takbuhan ng kapahamakan? Kapahamakan sa kamay nito. He gritted his teeth as his hold on my arm tightened. Halos mamuti ang braso ko pero di ko pansin ang sakit. Mas masakit na basta nalang kunin ng anak ko sa akin. So you own up to all this responsibility? He asked intriguingly. Really, huh? Then who wasted my money, sweetie? Who used all of my money from hospital expenses down to groceries? Namutla ako sa sinabi nito. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang isumbat niya sa akin lahat ng ginastos ko. And damn Aldrin for helping you. Do you really think I will not know? Mas sinigit niya ako at konting habla na lamang ang layo niya sa mukha ko. And now you want my son for your own. No way, sweetie. He is my child. Siya ang tagapagmana ko. He deserves everything. He deserves to live in a mansion rather than in this apartment. Mas sumiklab ang galit ko sa kayabangan nito. Pilit kong binawi ang braso ko ngunit pabagsak niya nang binitawan yun. Muntik pa ako matumba dahil sa ginagawa nito. How dare you, Andre? Wala kang karapatan kay Ate. Hindi kailangan ng anak ko na masamang ama. Magsama-sama kayo ng pamilya mo. Isang matalim na tingin pa ang binigay ko sa kanya bago ko nagmarcha sa loob ng bahay para kunin ang naiwan nitong gamit. Kahit kailan hindi ko isusukong anak ko sa kanya. Ilalaban ko si Adi sa pamilya niya. Kahit lolo pa niya ang banggain ko, gagawin ko. Inipon ko ang ilang pirasong gamit ito sa loob. Nagmamadali para naman makaalis na rin to sa harapan ko. Mama, uuwi na po ba si Daddy? Mahina at malungkot at tanong ni Adi na nakapagpatigal sa akin. Sandali akong tumigil, pumikit, pero nasa luhang naglanda sa pisngi ko. Mama! Dinig kong tumakbo papalapit sa akin si Adi kung kaya napamulat ako. Mama, are you crying? Did Daddy hurt you? Wait, I will scold him. I've warned him not to hurt you in any way. Gulat ako sa galit na nakita kay Adi at ayoko yon. Kahit ako pang kampihan niya, ayoko makitang sobrang galit sa kanya, lalo na nga't bata pa siya. I'm gonna shoo him away, Mama. Akmang susugod to sa labas, ngunit mabilis kong pinigilan ang braso niya. Hinila ko siya na marahan at agad na niyakap. I'm okay, baby. Do not worry about me. Pagpapakalma ko sa kanya. Will you please go upstairs? Ibibigay ko lang sa daddy mong gamit niya. Sandali itong umuso at nalingon pa ang pinto. Are you sure, Mama? Hindi naniniwala ang tanong nito. Tumango ako at pinilit ngumiti. Pinisil pa na marahan ang pisngi niya para makuha ang buong atensyon niya. Don't worry about me, baby. I can handle this. Ngumiti ako na malawak upang ipakitang maayos na ako. Doon pa lang siya nagtungo sa hagdan. Akala ko nga dire-diretso na siya sa hagdan, ngunit hindi ito tumuloy at tinitigan pa ako. Mama, always remember that I will choose you no matter what. Madamdaming paalala nito na ikinangiti ko. Sa kabilang banda, bitbit ko ang lakas ng loob at tapang mula sa sinabi ni Adi. Malakas ko ring tinapon sa harap ni Andre ang mga gamit niya, diretso sa balikat niya. I don't need you. I don't need your money. Ayoko ng pesa sa buhay ko kaya't pakisabi sa lolo mo, gumawa ng sariling anak niya. Ngumisi ako at akmang isasara ng pinto, ngunit mabilis itong napigilan. Is this really what you want? He asked through his gritted teeth. Tinaas kong aking kiri at naiinip siyang tiningnan. Yes, wag mo nang lalapitan si Adi. Wag ka ring bibisita sa amin. Maghahanap ako ng trabaho at babayaran kong lahat ng pera mo. Sandali itong natigilan at tila ba pinag-iisipan ang sinabi ko. Kalaunan gumuhit ang maliit na ngisi sa labi nito. Fine, let's play this game, sweetie. See you in the court. No, erase that. See you in jail. Malamig itong sagot na nakapagpaawang sa labi ko. Di ako nakakilos at di nagawang itanong ang ibig nitong sabihin. Natauhan na lang matapos marinig ang ugong na sasakyan niya na papalayo na. Natakpan ko pa ang bibig sa panghihina. Pumikit ako na mariin at huminga na malalim. He's kidding, Angeline. Joke lang yun. Walang personalan. Pagpapakalma ko sa sarili. Pero si Andre, magjo-joke? Malabo yun. Marahan kong nilapat pasara ang pinto at sinandal doon ang katawan ko. Paano kapag nakulong ako?
Sino lang mag-aalaga kay Adi? Malaki rin ang posibilidad na mapunta siya kay Andre. Ano na lang ang gagawin ko sa lahat ng yon? Ngunit pagmulat ko ay mukha ni Adi ang nasa harap ko at inaabotan ako ng panyo. Mama, you're crying again. Don't cry, Mama. It makes me sad too. Mahinang bigkas nito. Ha? Hindi, baby. Napuwing lang si Mama. Mabilis kong pinunasan ng luha ako at nilapitan siya. Let's watch your favorite cartoon? Tumango na to, tinila ako pabalik sa sofa. Habang nanonood, wala sa screen ang isip ko. Naglalakbay na yon sa kung paanong lalabanan si Andre. Kaya lang kahit sang anggulo tingnan, alam ko, bandang huli ako pa rin ang talo. Pero ayokong matalo nang hindi man lang lumalaban. Hindi ako makalma. Hindi ko alam ang tamang gagawin. Inintay ko talaga ang pag-uwi ni Nadia para man lang may masabihin ako ng problema. Pinatulog ko muna si Adi para naman di niya na marinig pang kahit ano. Pagkatapos kumain ni Nadia, pinabalik ko siya sa kusina para doon na kami mag-usap. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ngayon ang gagawin mo? Napayoko ako sa mesa at nasabunot ang buhok ko. Hindi ko alam, Nadia, anong gagawin ko? Problemado kong tanong. Aba malay ko, maghanap ka muna kaya ng abogado. Saan naman? Tingin mo ba may gustong kumalaban sa mga Montero? E baka nga bayaran nilang mahahanap ako eh. Napabuntong hininga ito sa sagot ko. Sandaling nanahimik at nag-isip. Bakit kasi kailangan pa nilang maghabol? Tinatanong pa ba yan? Putol ito sa akin. Tagapagmana si Adi Angeline. Tagapagmana. Sagot nito bigla. Umayos ako ng upo at inirapan siya. Hindi naman kami maghahabol sa pera nila. Matabang kong sagot. Sira. Unang apo equals tagapagmana, ibig sabihin sa kanya lahat ng yaman. Siya ang mamumuno sa kumpanya nila pagdating ng araw. Bakit? Pwede naman nilang hayaan na gumawa na lang sila ng bagong tagapagmana. Mabilis kong putol sa sasabihin niya. Umirap si Nadia at umupo na sa upuan sa harapan ko. Seryoso to, tumikhim pa ng bahagya. Alam nating dalawa wala tayong laban, Angeline. Hawak nila ang batas. Ngayon ang mabilis na paraan para matigil na ito'y ang sakripisyo mo. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano? Sakripisyo ko? Tinuro ko pa ang sarili. Tinikam ang bibig at marahang tumango. Oo girl, ikaw. Isipin mo ha. Gandang-ganda si Andre sa katawan mo. Malay mo pag pumayag kang bumalik ka sa kama niya, iaatras niyan ang kaso. Bright idea, right? Tinaas baba pa nito ang kilay. Nababaliw ka na ba, Nadia? Para namang binenta ko sa demonyong katawan ko kapag ginawa ko yan. Akin lang ang anak ko at hindi ko gagawin yan. Matatag kong bigkas. Yun lang ang best way, Angeline. Believe mo or not. Yun lang. Kung gusto mong makasama si Adi at kahit na kay Andre na, kailangan mo magsakripisyo. Bagsak ang balikat, yumuko ko muli sa mesa. Wala na bang ibang paraan? Wala na girl. Unless makahanap ka ng tapat at magaling na abogado na galit sa mayayaman. Di ako nakatulog kakaisip sa lahat ng yon. Di ko rin naman iko-konsidera ang pag-ari ng katawan ko kay Andre. Di ko alam anong oras ako nakatulog. Basta pagising ko tamad akong tumayo at binigyan ng hagkan sa pisngi si Adi na mahimbing pa ang tulog. Matagal ko tong tinitigan at ginuhit ang mukha niya sa isipan ko. Natatakot ako na baka di ko na siya makita pa ulit. Kung pwede nga lang ay hindi na ako umalis sa tabi niya, pero ayoko namang magising siya at wala pang almusal sa mesa. Humikab ako nang bumaba. Dinatnan ko pa si Nadia na nagtitimpla ng kape. Gusto mo? Bangag na tanong nito. Umiling ako at ako na mismo ang gumawa ng kape. Nakapag-isip ka ba kagabi? Tanong nito. Hindi, di nga ako nakatulog, Nadia eh. Pag-amin ko. Ako rin hindi. Angeline, bumalik ka na lang kay Andre para hindi na ako iwan ni Aldrin. Ngawa nito. Ano? Kayo ni Andre? Di ko mapigil ang sigaw. Natahimik to sa paggawa at napakurap pa. May sinabi ba akong ganun? Hindi ah. Wala. Inekes ito ang mga braso. Ngunit hindi ako naniniwala. Agad kong kinuha ang sanse at namewang sa harapan niya. Umamin ka, Nadia ha? Kaya ba parang wala kang maisip na batino? Namilog ang mata nito matapos kong itutok ang sanse sa kanya. Napatayo to at akmang sisigaw kung wala lang kumatok sa pinto. Ako na, mamaya ka sa akin. Kaya pala kapit na kapit ka sa kanya ha? Pininingkitan ko siya ng tingin bago nagtungo sa main door. Bahagya ako pang inayos ang buhok dahil di pa naman ako nagsusuklay. Seryoso pa ako nang buksan ang pinto ngunit halos mamutla matapos makitang 3 pulis sa harap at tila ako na lang hinihintay.
Dito po ba nakatira si Miss Angeline Di Masupil? Umusbong ka ba sa puso ko at halos di makapagsalita ngunit di ko alam kung bakit. Pinahamak ako na sariling bibig ko. Ako po si Angeline, mahinang bigkas ko. Nanunuri ako nitong tiningnan bago nilabas ang hawak na papel. Alerto rin ang mga kasama nito sa gilid. May warrant of arrest ka, miss. Ani ng isa. Inaaresto ka namin sa kasong pagkidnap sa tagapagmana ng Montero family. Matatag na bigkas sa tingin ko ay leader nila. Po? Wala po ako sa wisyo at di ba proseso ang nangyayari. Ngunit namilog ang mata ko matapos maramdaman ang malamig na bakal sa parehong panapulsuhan ko. Miss, arestado ka sa kasong pagkidnap kay Adi Montero. Pag-uulit ito na nakapagpaguho sa mundo ko. Sa kabilang banda. Hindi ko po kinikidnap ang anak ko. Ano bang hindi malinaw doon? Kanina pa ako nagsisisigaw pero tila bingis sila at walang nakikinig sa akin. Pakiramdam ko isa akong kawawang nilalang. Lalo na't ako lang mag-isa sa kulungan. Ano ba? Makinig naman kayo, ilabas niyo nga ako rito. Kinalampag ko ang rehas na hindi man lang nila ay kinabahala. Gusto kong maiyak. Akala ko kustodiya lang ilalaban ko. Di ko naman alam na ipapakulong ako ng ganito ni Andre. Walang puso talaga yon. Miss, tumawag ka na lang ng abogado mo. Malaking tao ang binangga mo. Napailing ang pulis sa mesa. Tumayuto at inabotan ako ng cellphone. Kung makakahanap ka na magaling, kunin mo. Pero ewan ko lang kung mananalo ka. Sarkastikong bigkas pa nito. Ayoko man masama ko siyang tinignan bago kinuha ang cellphone. Agad kong denial ang numero ni Nadia. Si Angeline to. Agad kong bungad. Angeline, hinahanap ka ni Adi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Marinig lang pangalan ng anak ko nang lulumo na ako. Naiiyak at nasasaktan. Pwede bang wag mong iwan si Adi? Wag mo ring ibigay sa kahit sino pa man, please Nadia. Hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako rito kaya ikaw muna naman bahala sa anak ko, ha? Napahikbi ako sa kaisipang mananatili ako sa kulungan. Kahit kailan hindi na makakasama pa si Adi. Dinig ko suminghot din si Nadia sa kabilang linya. Huwag mo namang sabihin yan. Ngayon ka pa ba susuko? Hahanap ako ng abogado, Angeline. Tumango ako kahit di niya nakikita. Sana nga makahanap siya. Maraming salamat, Nadia. Ikaw na bahala magdahilan kay Adi. Basta huwag mo siyang hayaang lumabas at huwag mong ibibigay kay Andre o kahit kanino pa man. Tawagan mo na lang numero na to kapag may update na. Umoo at mabilis pinutol ang tawag nang marinig ni Adi. Agad ko rin binalik ang cellphone sa pulis at nagpasalamat. Nanahimik ako dahil doon. Umupo sa sahig at walang nagawa kundi maghintay ng himala. Where is she? Did you give her food? I am sure she hasn't eaten anything yet. Napatayo ako matapos marinig ang boses ni Andre. Muli, sumiklab ang galit ko matapos siyang makita. Nagkasalubong ang tingin namin at kahit kita niyang galit ako, bali wala siyang lumapit. How dare you, Andre? Hindi ko kinidnap si Adi. Nanggagalaiti kong sigaw. Kinilig nito ang mukha at hinawakan pang rehas pagkatapos nagbaba siya sa akin ng tingin. Hindi ba binalaan na kita? I told you to look for an attorney. Where is your attorney? Tinikwas nito ang kilay at lumingon sa paligid. Nangisi matapos makitang wala. Wala kang puso, Andre. Bakit mo ba ginagawa to? Naningkit ang mata nito at pinakatitigan ako. Simple, sweetie. I want to be with Adi, but you don't want me to. Now since you're inside of this jail, I think I need to take care of my son. Wala kang karapatan. Magkita tayo sa korte pero hanggat hindi ka nananalo, hindi mo po pwedeng hawakan ang anak ko. He boredly looked at me before he speak. Do we really need to fight in court? It's just a waste of time, sweetie. You will never win. Ngumisi ito at kumibit balikat pa. Ang yabang mo? Bakit? Sa tingin mo papanigan ka ng korte? 5 years old pa lang si Adi. Sa akin pa rin siya hanggat di pa niya kayang pumili. Yeah? I can turn the table, sweetie. I can even get Adi without your permission. Gusto ko lang dumaan sa batas para naman hindi mabaliktad ang sitwasyon. Puto nito sa mga sasabihin ko. Natahimik ako dahil totoo naman yon. Nagagawa ng pera ang lahat. Masaya ka bang mawalan ng ina si Adi? Masaya ka bang mamumuhay ng walang ina ang anak ko? Sa tingin mo ba magiging masaya siya kapag iba ang naging mama niya? Tinitigan ko siyang mabuti para ipaintindi ang sinasabi ko. Hindi, Andre. Adi will never be happy without me. I said sincerely, trying to hold his stone heart. He stared at me deeply. And do you think he will be happy without a father? Malamig nitong tanong na nakapagpaatras sa akin. He will not.
Bakit ko hahayaang maging malungkot si Adi kung pwede namang akuin ko siya? Tingin mo ba talagang okay lang na wala siyang ama? You are unfair, Angeline. Seryosong saad nito. Bakit? Tinaas kong kilay at pinasadahan siya ng tingin. It's easy, Andre. Ngayon pa lang naman kayo nagkita. Makakalimutan ka rin niya. Malamig ko siyang tinignan ngunit napanunok ako matapos itong mahinang tumawa ng sarkastiko. Tila iniinsulto ko sa sinabi ko. Guess what, sweetie? Once I get him, he will surely forget you in no time. I will make sure of that. You will run back to me helplessly. Mapanganib tong umisi at pinasadahan din ako ng tingin mula ulo hanggang paa.